Kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, medyo masama po, supposedly, yung maganda pong usapan sa pagitan ni Donald Trump at si Zelensky. Kasi po, sa pagitan po ni Donald Trump at ni Putin, maganda na po yung usapan, no? Kaya ine-expect natin na mas magkaalyado po yung Zelensky, yung Ukraine tsaka US. Kaya mas ine-expect natin na mas maganda yung magiging usapan. Pero baliktad po eh. Kung sino po yung kung sino po yung medyo nape-perceive ng madlang people, ng mga mamamayan sa daigdig. May echo, no? Di ko alam kung bakit may echo eh. May echo tong dito sa kwarto. Ayan, meron tayong bagong alam niyo na. Hindi ko po alam kung bakit po may echo. Yung building kaya. Ano kaya ibig sabihin itong may echo? Okay, anyways. Hindi po sa mikropono yan. Nagtaka nga po ako, ngayon lang po akong wala pa kasing mga gamit kaya may echo pa siya. Ganun ba yun? Hindi, wala. Wala. Ganun ba yun? Pag wala pa mga gamit, Okay. So, pag may furniture na, magkakaroon na. Bakante ito eh. Nagtitingin-tingin ako ng mga bago kong kuta eh. Talaga? Hindi ko alam yun ha. Akala ko, anyways, sabi ko nga kasi nasa bundok yata ako eh. Okay. Imbis po na maging maayos yung usapan na naig po kay Zelensky, yung pagiging arrogante, no? Ako, may kasabihan, di ba? Beggars cannot be ang kasabihan? Beggars cannot be chooser ba? Mahina ako sa English, pero parang ganun eh, no? Yung mga may kasabihan na yung mga namamalimos ay walang karapatang magyabang. Ayan. Open pa siya. Ganun pala kahulugan nun. Sige. Wala pa nga akong wala pang ilaw. Dinalaw ko po itong posible natin lipatan kasi hanggang March na lang ako ron sa quota ko. Hindi naman pinalalayas, yun lang po yung contract eh. Contract. So, tignan ko lang. Kaya lang wala akong ilaw, kaya medyo madilim yung parte na to. Anyways, pag-usapan po natin yan, tsaka yung implikasyon po niyan sa Europe, no? Mas delikado pa eh. Pag-usapan din po natin, ito pong mga gusto kong sumagot sa inyong mga katanungan. Kung may mga tanong po kayo, maganda po kasi Sabado at Linggo ngayon. Mas maganda po na pag-usapan natin, baka may mga gusto kayong mga pag-usapan. Ako meron po akong sasagutin yung parang kasi meron sa Facebook yung sa isa sa mga topic ko ron na pamagat, yung bakit si Digong ang binabanatan samantalang hindi naman siya kandidato, di ba? Tapos sumagot yung isa sa mga pareho lang naman kayo boss eh. Kayo rin naman binabanatan nyo si BBM nang hindi rin naman siya kandidato. So ano yung pagkakaiba? Sa tingin ko, malaki yung pagkakaiba nun. No? Malaki yung pagkakaiba ng pagbanat kay Duterte at pagbanat kay BBM. Yan po mga pag-uusapan natin at saka yung mga question nyo mamaya after ng ating kwentuhan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel,
mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan. Beggars are no choosers. Yun po, no? Yung mga namamalimos, wala pong karapatan na mamili, di ba? Meron po yung mga, lalo na yung nagbabahay-bahay. Minsan nagbigay ako ng pandesal eh. Kinakain ko pa yun ha. Kumbaga, dumaan, nanghingi ng pambili daw ng pangkain. Sabi ko, ito na lang pandesal. Ay, ayoko niyan, hindi ako kumakain niyan. Ang sakit. Mantalang kinakain ko yung pandesal. Kumbaga, di ba, ganun? Parang si Zelensky, ganun. Okay, yan po mga pag-uusapan natin, no? Pero, pindot na. Okay, pag-usapan na po natin, mga kapatid. Ito po ay kagaganap-ganap lang. Kaya, mainit-init pa po itong balita na to. Teka lang. Asa na ba yung ating Mainit-init pa po itong balita na to. Pero kalat na agad sa social media. No? So, wala pa pong isang oras alam kung bakit po kinakailangan mag-sorry. Hindi ko alam yung Mamaya, tanong nyo uli yan. Ilinaw nyo lang mamaya. Okay. Pag-usapan na natin to, no? Mainit na mainit pa po to. Una, okay pa eh. Alam mo naman na kaharap po sila ng media, si Donald Trump at saka si Zelensky sa Oval Office, sa White House. So, ang i-announce po nila actually na kasi gusto talaga ni Donald Trump na magkaroon na ng peace talk, magkaroon na ng kapayapaan. Isa sa campaign promise niya yan eh. Magkaroon na ng kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia, no? So, ng charger ng mikropono kaya lobat. Maingay ba yung electric fan? Wala pa ritong aircon, electric fan pa lang. May nagpakape ba? Thank you very much Kelly Wayway sa pagpapakape. Okay na yan. Siguro, pasensya na po muna kayo. Wala muna tayong mikropono. Ayan. Tapos, kung naririnig nyo man yung may ingay. Dito kanina may nag-aararo pa ng bulldozer. Okay. Ito kasi ang problema nung kaya hindi po natutuloy. Wala silang pinagsisimulan ng pag-uusap with Russia kasi gusto nila yung Russia bumalik sa dating pwesto before nalusubin. Imposible na yon, di ba? Kasi marami na naganap Ilang taon na, 3 years na yata yan, digmaan na yan. Tapos, yung mga nasakop na Russia ay nagdeklara na rin sila ng independence sa Ukraine, di ba? Kaya ang hirap na pong i-demand na bumalik. Ngayon, naroon na po tayo sa ganung sitwasyon dito kay Zelensky, kay Putin. Kaya wala po pero ngayon, yung US, dahil sabi naman, ayon naman sa US, ang tagal na panahon naman na kaya naman nag-exist yung resistance ng Ukraine dahil din sa tulong, pinakamalaki po yung US at saka yung mga bansa sa Europe. Lahat po hindi naman dinideny yan. Actually, taon-taon nangangampanya si Zelensky para manghingi ng pera sa US. So lahat naman naniniwala na kung walang support ng US, hindi tatagal yan digmaan. Ngayon, napunta po sa asaran kasi iba yung utak ng Zelensky, di ba?
ang ganda na eh. Way out ni Donald Trump, halimbawa, yung pag-control ng mga minerals ng Ukraine. Magkaroon siya ng interest para pangalagaan niya yung Ukraine, di ba? Yun nga yun, yung kasunduan nila sa mineral. Akala ko nga, maganda ng sitwasyon yun kasi makikialam ng direkta US kasi may direkta na siyang pakinabang sa Ukraine. Yung mineral deal nila ng Ukraine. Kaso nga, ang hirap kalaban ni ang hirap kausap ng Zelensky. Gusto ni Zelensky yung gamitin niya si Donald Trump laban pa rin kay Putin. Hindi talaga peace yung gusto ni Zelensky. Parang ang gusto ni Zelensky, tulungan niyo kami. Kasi kaming inapi, kami yung kinawawa. Ang punto naman na US, wala na tayo ron eh. Ang gusto namin ma-stop yung digmaan. Hindi yung nanghingi ka ng katarungan. Kasi hindi namin kayang ibigay yan sa iyo. Di ba? Yung katarungan na aawayin ni Donald Trump, yung Russia para kay Zelensky. Yun yung hindi kayang ibigay na US. Tapos na tingin ng Vice President ni Trump, masyadong arrogante si Zelensky. Kaya nga niya sinabihan, O yun yung sinasabi ni disrespectful. Siyempre napapaya si Donald Trump. Ang buong akala ni Donald Trump, mag-announce sila na magiging hero di ba? Si Donald Trump kaya niya pinapunta si Zelensky sa US para siya maging hero. Siya yung magpapatigil ng digmaan. Di ba? Magpipirmahan sila na kunwari pero eventually papunta yan sa pagtigil ng digmaan. Kaya nga nagulat sila pareho. Hindi nila expected Nagagamitin naman yun. May sariling agenda si Zelensky. May kanya-kanya sila agenda di ba? Si Donald Trump, papakita niya na kaya niyang patigilin yung Ukraine versus Russian war. Yung Ukraine-Russian war na sa panahon niya kaya niyang ipatigil. Pero si Zelensky, iba yung agenda niya Ang agenda niya, ipaalam sa mundo, lalo na sa mga press, na inapis sila na hindi siya papayag na basta-basta na lang makipag-peace talk kay Putin nang walang gusto niyang parusahan si Putin at next gusto niyang managot si Putin at hindi niya kaya gagamitin niya US. Sabi ng US hindi. Ganun yung basa kong nangyari, Naggagamitan sila. Kaya lang kaya ni sabi nga ni Donald Trump, ito po yung mga sinabi ni Donald Trump ang gusto kasi ni Zelensky, mag-appear siya na kahit hindi siya mag-appear na talunan, Ang gusto ni Zelensky, may pakita niya sa buong mundo, na pareho kami ni Donald Trump, equal footing, di ba? On equal footing kami, magkakasundo kami, pero palalabasin ko na ako nasunod. Palalabasin ko na yung US ay kakampi ko. Parang ganun yung interest Tama yung sinabi na you have no cards. Pero ito po yung mga actual, dito na po nagalit. Anyari ba doon? Wala ka ng baraha. Correct. Ang sabi po ni Vice President, dito siya nagalit kasi napikon na Napikon na yung Vice President na US, si J.D. Vance. Sabi niya, path to peace and path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. That's what President Trump is doing.
So gustong ibalik nito kasi pumoporma si Zelensky, gustong ibalik ng Vice President na ang para kayo magkaroon ng kapayapaan dyan sa Europe, kailangan diplomasya naman. Binigyan nga nila ng halimbawa na hindi epektibo Hindi epektibo yung pagtatapang-tapangan ni Joe Biden for 4 years. Nagtapang-tapangan sa salita. Hindi naman siya pinakikinggan na Russia. Nung nagtatapang-tapangan si Joe Biden para asarin si Putin, doon nilusob ni Putin si Zelensky. Kaya palpak yung tapang-tapangan approach. Kaya ang gustong palabasin ni J.D. Vance, battle kasi ito ng propaganda, di ba? Naggagamitan sila. Sa madaling salita, yung meeting na yun, nagpatawag sila ng press conference para mapakita doon na si Donald Trump yung gumawa ng paraan para magkaroon ng peace diyan sa Europe. Hindi naman ganun yung nangyari, no? Kaya naasar yung Vice President, pasigaw kagad. Nagalit na rin si Zelensky, binalatuba niya yung Vice President. Kaya ayan, no? What kind of diplomacy, JD, are you talking about? What do you mean? Ayun na, doon na nagsimula. Kasi, siyempre, gustong palabasin, si Zelensky, parang parang yung mga dilawan natin. Tsaka dilawan, tsaka tong sila BBM. Yung mas importante sa kanya, yung lumabas silang bida kahit sa totoong buhay, wala silang nagagawa. Ang importante, mapalabas nila na bida sarili nila. Okay. So, mas lalo pang tumindi nung sinabihan pa ni Zelensky si Donald Trump na pag nagkamali ka dyan, huwag mong akalain na may pagitan kayo na isang ocean. Baka ma-miscalculate mo. Kayo din maapektuhan. Okay. Ang point dito, doon na nagalit si Donald Trump, no? Huwag mo kaming pakialaman kung ano yung mararamdaman namin. Parehong-pareho ng mga follower ni Marcos, si Zelensky. Pati yung dapat maramdaman ni Donald Trump, gusto niya si Zelensky yung So, tinapat sila ng US, no? Wala ka ng baraha. Kami na lang yung baraha mo. Di ba? Yung peace. Kung gusto mong, ang sabi nga ni Donald Trump, may maganda sinabi dito si Donald Trump. You are putting, asan na ba yun? You are putting millions of people, no? Yung lives of millions of people at risk, sabi ni Donald Trump kay Zelensky. Nagmamatigas si Zelensky. Yan po yun, no? Yung beggars cannot be choosers, no? Wala nang baraha si Zelensky. Ang tanging baraha na lang ni Zelensky ay yung US. At sa part ng US, ginagawa niya naman, di ba? Kunwari, nakikipagkasundo siya. Pero kung ipapahiya mo pa si Donald Trump, yung presidente ng US, sa sarili niyang mga press, hindi kinakailangan ni Donald Trump. Kaya po, pagkatapos po nun, hindi na po tuloy yung pirmahan ng kung anumang agreement. Yung agreement naman na yun, bagamat siguro, meron talagang totoong agreement, pero pabalat lang po yun para ipakita lang na nagsisimula na yung peace process with Russia. Okay. So sa madaling salita mga kapatid, pinalayas
pinalayas ni Donald Trump si Zelensky sa White House. At lalo na po ngayon, instead na magkaroon ng kapayapaan, parang hands off na yung US, no? Hindi na po dahil sa ginawa ni Zelensky na tingin ng US ay pambabastos sa kanilang presidente at pakikipagsagutan sa Vice President, tingin ng napakita sa US na hindi talaga dapat, sabi nga ni Donald Trump. Kaya ako hinayaan yung pagtatalo nyo kasi gusto kong makita ng US press kung ano talaga yung sitwasyon dito kay Zelensky. So, lahat ng bait-baitan ni Zelensky biglang nawala no? O ngayon, officially, officially po, wala na pong kasunduan na magaganap hanggat hindi nagbabago si Zelensky ng stance niya. Ang gusto ni Zelensky ipaghiganti siya ng Amerika laban kay Putin. Hindi po yung Amerika po naghahanap po siya ng actually si Donald Trump matagal na siya naghahanap ng way out di ba? Way out diyan sa talaga naman kung hindi po dahil sa US hindi po magkakaroon yan, hindi lalakas ang loob ni Zelensky na bumanat kay Putin kung sa tingin niya wala siyang backer na US. Kaya ang lakas ng loob Ang lakas ng loob ni Zelensky. Napakalakas ng loob niya na manghingi ng pera sa US. Ano sabi ni Donald Trump? 350 billion. Huwag mong sabihing mag-isa ka lang na lumalaban. Di ba? Sabi ni Donald Trump, kung wala yung tulong na US, 2 weeks lang. Piniloso po pa nga siya niyan. Talagang matindi po mamiloso po to. Nasa White House ka, bisita ka. Pero binabanatan mo yung may-ari ng bahay. Sabi ni Zelensky po siya, hindi mo pa sabihin na 3 days lang. Kasi sabi ni Putin, parang pinalalabas niya na tuta ka kasi ni Putin. Hindi lang ganun yung pagkakasabi. Kaya at least ngayon, yun yung way out ni Donald Trump, di ba? Paano natin tutulungan yan Ukraine? Ganyan tayo i-treat. Parang may utang tayo sa kanila. Sa totoo naman, kung hindi nyo naman inudyukan din yan, hindi naman si Donald Trump, si Joe Biden. Kung hindi nyo naman inudyukan yan, hindi rin naman magmamatapang yan. Siya lang mag-isa, lalaban siya kay Putin nang wala siyang suporta. Anyways, yan din ang problema nila. Yung bang mga pera na binigay ng mga Europeans at saka binigay ng mga Amerikano napunta talaga sa gera. Sinita pa nga siya ni J.D. Vance. Sabi ni J.D. Vance, putya, ikaw yung nagmamakaawa na wala na kayong tao sa frontline. Ubus na yung mga sundalo mo. Tapos, ang tapang mo pang magsasalita dito. Kaya, ine-expect po natin na pahirap yan pahirap sa Europe. Tignan natin ngayon kung so sa madaling salita hindi pa rin matitigil. Ayun pa yung gusto nila magpasalamat sa Zelensky, no? Wala, ayaw magpasalamat Iba nga kasi utak kasi si Zelensky ganito malamang yung utak niya Dapat talaga nyo ako suportahan. Bakit hindi nyo ako susuportahan? Kayo nga ang dahilan bakit ako nakipagmatigasan sa Russia, di ba? May punto rin. Magmamatigas ba ako nung wala nyo akong backup? Ngayong nagbago lang presidente nyo, iiwan nyo na kami. Okay, punta po tayo rito sa mga katanungan. No? Ito, gusto kong sagutin yung banat sa akin dito ng isa. Badong,
umaangal ka na bakit panay si Duterte yung binabanatan, hindi naman siya kandidato, di ba? Ganun din naman yung ginagawa mo kay Marcos eh. Yeah? Ganun din yung ginagawa mo kay Marcos, binabanatan mo rin siya, hindi naman siya kandidato. Alam nyo, malaki po pagkakaiba. Bakit? Yung si Tatay Digong, dati siyang presidente. Ito naman po, si BBM kasalukuyang presidente. Okay. Normal po kung oposisyon ka, normal po na banatan mo yung administrasyon, di ba? At kung ikaw naman ay maka-administrasyon, dapat ipagtanggol mo yung administrasyon. Ipagtanggol mo kung yung presidente. Paano nawala ang audio? Wala na nga akong audio. Hindi niyo ba ako naririnig pag walang mic? Tinanggal ko na yung mic eh. Dinig po ba ako? Mag-1 lang po kayo. Okay. O baka late lang yung ni Ma'am Sia. Sa madaling salita, mga kapatid, magkaiba po yun. Kung kayo po ay pro-administration ngayon, dapat ipagtanggol nyo yung administrasyon. Ang ginagawa kasi nila, thank you very much kaya, sino ba yung nagpakape? Kay Yuri, na nagbigay sa atin ng 75 pesos na pangkape. Okay. Ang ginagawa kasi nila ganito, imbis na ipagtanggol nila si BBM, binabanatan pa rin nila si Duterte. Yun po yung kino-question ko. Bakit si Duterte pa rin? Kahit pa banatan mo ng banatan si Duterte, tapos na yung termino niya eh. Di ba? Tapos na yung termino niya, nagawa niya na yan, hindi na po maibabalik, kaya ka bumabanat para maitama yung mga maling ginagawa. Kung ayaw itama, patuloy mo babanatan. Yun po yung pagkakaiba ng pagbanat kay Duterte at pagbanat kay BBM. Natural yun, nabanatan yung presidente. Kung ayaw nyong nababanatan yung presidente, huwag nyong patakbuhin. Ipagtanggol nyo. Binabanatan namin, di ipagtanggol nyo. Sinasabi namin na nasan yung pera. Saan nyo dinala yung yung galing sa PhilHealth. O yan, tuklas na. Hindi na may pagkakailan na may pera galing sa PhilHealth. Nasaan yan? Sagutin nyo. Hindi ang sagot nyo si Duterte. Alam nyo ba na mas corrupt siya nung araw? O anong gagawin natin? Ikaw naman, Rafael Cesar. Yun po yung sagot natin. Ngayon, open na po tayo sa mga katanungan. Pero, sasama pa rin natin sa topic. Meron dito si Rafael Cesar. Anti ako, Sir Bads, hindi diktador si Zelensky. Willing siya bumaba sa pwesto basta matiyak ang seguridad ng bansa niya. Cesar, sa tingin mo ba sa Amerika pwede, halimbawa, tapos na yung termino ni Joe Biden. Sa tingin mo ba pwede siya magsabi na hindi muna tayo magkakaroon ng eleksyon? Hindi po pwede, di ba? Magagalit yung tao. Hindi mo kasi alam kung bakit siya tinawag na diktador. Ang diktador, hindi mo na sinusunod yung konstitusyon. Matagal na dapat tumawag. Hindi yung think nyo lang. No? Hindi lang po yung iniisip natin. Diktador po yung tao pag hindi na siya sumunod sa konstitusyon nila. Meron pong eleksyon yan eh. Hindi niyo po pwedeng ikatwiran na may gera. Bakit si Putin? Sino ba kadigmaan niya? Di ba si Putin?
O bakit si Putin nagkaroon na ng eleksyon ulit? Panalo si Putin. Diktador po yung tawag natin kung iisang tabi mo yung saligang batas mo para manatili ka sa pwesto. Yun po, yun na nga mismo yung diktador eh. Pero mo hindi ka nagpatawag ng eleksyon. Pinospon mo yung eleksyon para manatili ka sa power. Ano, kung hindi pa diktador ang tawag doon? Hindi po democratic yun. Dalawa lang naman yan eh. Diktador ka o democratic ka. Diktador, ikaw nasusunod. Siya po nasunod eh. Ano ba ikakatwiran nyo yan? Sino pong presidente ng Pilipinas ang nagsabi na hindi na muna magkakaroon ng eleksyon? Nagdeklara ng martial law. Correct. Ferdinand Marcos Sr. Ano tawag natin sa kanya? Diktador. Kaya po tinatawag na diktador dahil hindi mo na sinusunod yung konstitusyon. Gumagawa ka ng dahilan para hindi mo sundin. Dapat 1969 tapos na yung termino niyan eh. Ay 1969 plus 4, 1973. O before mag-1973, nagdeklara po si Marcos ng martial law. Wala nang eleksyon. Tumagal na siya sa pwesto. Yun po mismo yung meaning ng diktador. Hindi ka na sumusunod sa democratic process. At ang pangunahin po na democratic process ay yung mag-conduct kayo ng eleksyon o sumunod kayo sa saligang batas. Hindi to. Dito na bago kong puta. Wala pa raw, kaya raw ma-echo dahil wala raw pang mga gamit. Ganun pala yun. Excuse me po. Mainit pa, wala pang aircon. Papagawa pa ako ng mga ano rito. Tanong-tanong po tayo. Kahit na ano pong tanong, Sabado kasi ngayon. Lahat na ng mga katanungan ninyo. Bless you, Kabads. Thank you po. Badong, bakit tinawag na dictator ni Trump si Zelensky? Yun nga po, hindi po siya nananawagan ng hindi siya nananawagan ng eleksyon. Di siya lang ang presidente. Siya lang po ang presidente. Diktador po yun, isinantabi niya yung konstitusyon eh. Dapat may eleksyon na sila eh. Thank you very much kay... Naku, bakit nagbura? Yung nagpakape, binura yung yung sinabi. Sayang. Message retracted. Nagbigay po ng $7.99. Hindi ko tuloy nalaman kung sino. Excuse me po. Clarita. Maraming salamat, Clarita. Clarita Tolentino ba? Boss Buds, noong 2019 senatorial elections, sinalo ni PRRD yung mga criticism kaya madami sa slate niya ang nanalo. Naalis yung spotlight sa kanila na punta kay PRRD. Hindi kayang gawin ni BBM ito ngayon. Hindi ko po hindi ko po yung gusto nyo pong sabihin kung ano po mga criticism yun. Sa Bulacan yan, boss. Hindi, nasa ko eh. Isang bundok. Hindi ko na sabihin ang location ko. Kung saan ako magkukuta na, may nakuha na po akong bagong kuta. Para masabik naman yung mga tao. Wala po ako sa Bulacan. Ititigil na ba ang support na US kay Zelensky? Malamang. Malamang kasi sinagot-sagot mo si Donald Trump. Di ba? Gusto niya kasing gusto niyang i-win. Manalo sa PR eh. Kaya lang, wala eh.
US ang magbibigay sa'yo ng pera eh. Breaking, Boss Badong, pinagresengin ni Lucas Bersamin ang lahat ng mga appointee sa PCO. Anong masasabi mo dito? Ano ibig mo sabihin? Yung mga bago ba yan? Mga bagong PCO? O yung mga dati? Hindi ko alam eh kung anong dati o... pasensya na po Bakit po wag nyo na pong pag-interesan, alam nyo naman kung ano po nangyayari sa aming mga vlogger ngayon, di ba? Wag nyo na pong alamin kung saan po ako. Okay na po yan, basta po narito lang po tayo. Baka nasa Vietnam ako, hindi nyo po. Para mahirapan sila mag-serve ng Paano ang paggera ni Zelensky? Ako, ang tingin ko officially, yung US, sinasabihan niya na si Zelensky. Tandaan po ninyo, wala pong si Donald Trump po, mas gusto niya po na mapayapa yung mundo. Alam niyo kung bakit? Wala siyang interes sa gera kasi ang negosyo niya hotel eh. Ang negosyo ni Donald Trump hotel, real estate. Hindi po mabenta sa digmaan yung hotel tsaka real estate. Mabenta po sa kapayapaan yan, no? Mas payapa pa yung mga lugar. Mas magta-thrive yung business ni Donald Trump. Kaya malabo po niyang hangarin yung gera, no? So sa tingin ko si Donald Trump hindi lang siya nagpo-project na gusto niya na kapayapaan. Talagang makikinabang kasi siya. Sila Joe Biden, yung mga iba pa, nabubuhay po yan, malaki rin po ang pagkakitaan yung gera eh. Di ba? Pinagkikitaan rin nila yung war. May interest po yung mga US officials sa pagbebenta ng mga kagamitang pandigma. Kaya po gustong-gusto